Masyadong itong gobyerno to ay democracy, hindi Democracy na. Democracy, hindi demokrasya. Oo. Democracy naman talaga itong natin ngayon. Oo. Ito ang nakikita naming mga maliliit ng mga ordinaryong mamamayan. Ito ang naobserbahan namin sa ating ngayon. Oo. Pamahalaan. Ang pamamahala na kakaiba malayo sa nakaraang administrasyon. Democracy at hindi demokrasya ang tawag ng isang netizen sa pamahalaang Bongbong Marcos dahil nga hinarangan nila ang lugar kung saan idaraos sana ang Maisog Rally sa Bulacan na pinamumunuan ni ex-President Duterte. Ang video nga palang ito ay mula kay Bisdak Pilipinas at isi-share ko lang sa inyo para malaman ninyo ang buong katotohanan sa na-cancel na Maisog Rally. Bago ang lahat, pakisubscribe din po ang aking channel para updated kayo sa mga susunod pang mga kaganapan. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Ganito po yung ginawa ng Marcos admin sa Hakbang Maisog. Masyado po silang takot. Hindi po natin alam kung bakit ganun po sila sobrang takot sa Hakbang Maisog. Akala ko ba na wala nang naniniwala sa mga Duterte? Para malaman ng sambayanang Pilipino kung gaano katanga ang gobyernong ito. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano sila kagago. Ayan nagdala ng trailer, no? Masyadong takot ang gobyernong ito sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi po natin maintindihan ang kanilang ginagawa sa Pilipinas natin. Ito po ay maliwanag na pambabraso at panggigipit, no? Alam mo po, kaliwaan po ang paghaharang dito. Dito merong nakalagay na trailer. Ngayon punta rin po tayo dun sa pinaka-entrance, mga kabisdak. Aray, pakita lang po natin sa sambayanang Pilipino kung gaano po sila katarantado, no? Takot, hindi nila maintindihan kung anong ginagawa nila ngayon. So guys, ito yung pinaka-binyo, guys. Ito yung malawak ko ito, ha. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po, nagdala po sila dito ng trailer, mga kababayan ko. Ang purpose niyan, para pangharang sa mga taong darating. Karantindi, no? Pero ito po yung binyo, ang lawak eh. Ngayon, saksihan po natin mismo, mga kabisdak, kung ano po ang ginagawa nila sa binyo. Grabe ang tindi po ng kanilang ginagawa, panghaharas. Sinusurprise na po nila yung freedom of expression at freedom of speech, at hindi ho ito maganda sa ating mga ordinaryong Pilipino. Itong ginagawa ng administrasyong ito na napaka-overacting. Hindi mo maintindihan. Feeling nila, sila na po ang Panginoon at Diyos ng bansang Pilipinas. At bawal na po talaga, bawal po kang kumontra. Ganun po katindi ang administrasyong ito, mga kababayan ko. Yung binyo na to, nilagyan talaga nila ng nakalagay na, ayan this is a private property. Walang sinumang pinahintulutang gumamit ng lupang ito. Ang nakalagay, Attorney Jose M. Cruz, Council of Owner. Ay gago! Dito bakit attorney yung nakalagay dyan? Hindi dapat pangalan po yan ng may-ari. Bakit ang nakalagay ho dyan? This is a private property. Walang sinumang pinahintulutang gumamit ng lupang ito. Bakit attorney yung nakalagay dyan at hindi pangalan ng may-ari ng lupang ito? Di ba dapat yung nakalagay dyan ang pangalan ng may-ari, hindi yung abugago? Abugago to. Bakit abugago ba may-ari ng lupa? Ganito katarantado ang ginawa nila dito, mga kababayan ko. Gumastos talaga sila ng ganito, mga kababayan ko, para lang ilagay lang ho dyan. Gumastos lang. Sige, puntahan natin po dito yung hinarang. Yan po ang lawak ko sana ito, mga kababayan ko.
Tamang-tama talaga to sa ano sa mangyayaring peaceful rally po mamaya alas 5. Subalit nakakalungkot itong mga autoridad at itong gobyernong ito hindi na nila iniisip yung karapatan ng bawat isa. Ayan lawak sana ganda. Andun po yung tawat na tinirik po ng mga organizer. Sinirado na ayan wala ka nang madaanan dito, may mga barbwire. Ito sana yung pinaka-entrance, I think ito yun. Sinarado na may nakalagay nakapaskil this is a private property. Grabe. Masyadong nakikita ko dito, natakot rin siguro talaga itong may-ari. Tinakot ng todo. Tinakot po ng todo. Kita nyo diba, sir? Okay lang. Ang pang-gobyerno natin ngayon ay crazy. Oo, ayan. Ito may Democracy. Hindi na po, ito si sir. Sir, itong ginawa ho ngayon ng administrasyon, pinigilan po yung Ayan nga. narangan po yung ginaganap na namin mamaya. Kasi karapatang pantao, sir, demokrasyan tayo. Pasakbo tayo, sir. Inaalisan nila ng karapatan ng mga ordinaryong mamamayan na mag-ihayag ang mga saloobin. Kasi democracy naman talaga itong natin ngayon. Ito ang nakikita naming mga maliliit ng mga ordinaryong mamamayan. Ito ang naobserbahan namin sa ating ngayon. Pamahalaan. Ang pamamahala na kakaiba malayong-malayo sa nakaraang administrasyon. Sir, nakakatakot po pag ganito lang yung ginagawa ng administrasyon sa kanilang mga nagkikritiko, oposisyon. Yan nga. Ang mga puso ngayon ang takutan. Yung mga local official, pag hindi sumasang-ayon sa kanila, pinahanapan ng butas, tinataniman ng kaso. Diba? Dalawa na ang nabiktima. Si Governor Edwin Hubahib at saka itong ngayong si Governor Mamba. Yan ang At saka isa pa, hindi pa nakakalimutan ng mga tao yung nangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy. Kay Pastor Kibuloy. At saka yung pagtigdaw ng SNMI. Iseminay, Ang masakit lang na kasi itong mga natin ngayon parang nakipagsabahan sa mga makakaliwang grupo. Komunistang grupo. Yan yung nakakatakot. Yung SMNI talaga ang unang gusto magpatikdaw niyan yung 3 itlog diyan sa Kongreso. At sinasang-ayon na naman ng mga congressman natin Kasi ang target nila yung laban kasama ang bayan ni Eric Celis at saka ni Dr. Badoy. Yan talaga ang katotohanan diyan kasi ang panglilin lang nila sa mga Pilipino, binunyag nila ni Eric Celis. Kaya lang, ang mga congressman, lalo na si Tambaloslos, ang akala niya, magagamit niya yung 3 itlog na yan. Kaya nagkipagkonsabahan niya, akala niya, makinabang sila, ginagamit lang sila niya sa 3 itlog na yan. Tuwang-tuwa ngayon yung mga komunista kasi sa kaguluhang nangyayari sa ating gobyerno. Parang nagkapaksyon-paksyon na. Ang mga komunista ngayon, tingnan mo, wala nang rally. Sumasang-ayon sila sa kasi nagagamit nila, pati ang Senado nagagamit pa rin nila. Tingnan mo si Senadora Risa Honteve. Hindi nakakatuwa yung ginagawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagdala siya ng mga witness doon sa hearing. Hindi man lang inimbestigahan yung pagkatao ng witness, basta na lang sinasabi biktima kahit walang ebidensya, walang paton. Tinanggap. Ang masaklap, naniwala sila agad. Kahit may taong magsabing biktima sa pang-abuso ni Kibuloy, hindi sila nag-imbestiga sa taon kung may katotohanan ba yung sinasabi, basta na lang tinatanggap. May takip ang mukha, tapos gumagamit pa ng alias. Kaya yan ang malaking pagkakaiba dito sa ating pang-gobyerno ngayon. Kung ginawa ng gobyerno ngayon, sir, na pagpigil ng peace rally ng Hakbang Maisog, di ba ito nakakatakot sa demokrasyang bansa? Ayan nga ang nakakatakot Kasi ito, nakita ko rin parang bagong lagay Kasi lagay, kagabi, naririnig ko sa may rally nga. Kaya nga ako pumunta ngayon. Para sa rally nga? Oo, sa rally. Saan ka galing niya, sir? Sa lang ako, sa Santa Maria. Oo. So,
Ano ang ano mo dito masasabi? Dahil pinipigilan na po ang mga Pilipino magsalita. Ayan nga sir, sinasakal na yung ano natin ngayon, kalayaan. Kaya ang nasasabi ko nga, itong panggobyerno natin ay isang democracy, hindi democracy. Democracy government na tayo. Diktadorya na tayo ngayon, nasa ilalim ng diktadorya ang pamumuno na tayo eh. Correct, no? Hindi martial law, pero ang ginagawa pang martial law. Oo, pang martial law. Mas maganda pa sa dating martial law, alam na tao kasi dinideclare. Ano yung bawal at saka yung hindi bawal. Dinideclare ngayon Mas talaga. maganda pa noon. Ngayon, hindi dinideclare pero nasa martial law tayo. Correct. Walang deklarasyong martial law, pero ang galawan ng gobyerno, martial law. Martial law, totoo yun. At saka maraming bagay nga dapat pagtuunan ng pansin sa ating ngayon, sa ating pamayanan, sa ating sambayan ng Pilipino. Unang-una pagkain, mahal ng bilihin. Correct. Tapos yung taas yung gasolina. Oo. Yung pinangako ni PBBM, kaya nga suporta kami ni PBBM noong eleksyon. Oo. Pero yung pinangako niya ni isa walang ibibigay. walang natupad. 20 pesos per kilong bigas. Nagiging 60 mahigit. Swerte ka na kung may mabili kang 50 ngayon. Swerte na, wala na. Wala na nga sir. Kaya maswerte na ngayon kung may makabili ng 50 kilo ng bigas. Ang Di ba dapat ang pagtuunan nila ng pansin yung ekonomiya imbis itong mga kritiko niya? Ayaw na nga, diyan nga sila na-busy, lalo na yung yung PI na yan, yung People's Initiative. People's Initiative, People's Initiative. Ano yan, political initiative ang tawag namin doon eh. Oo, political initiative. Ngayon gusto nilang makuha ang simpatiya ng taong bayan. Sinisira lang ang Duterte. Ang akala nila nakukuha nilang simpatiya ng taong bayan habang sinisiraan na ang mga Duterte. Lalong nagalit. Hindi, lalong nagalit. Oo. Tapos isa pa, gumagawa sila ng pasabog, paukyab nga sila rin tinatamaan. Una-una doon sa pinipilit ni BBM nga nagbuka siyang kawawa doon sa secret agreement ni PRRD doon sa China. Wala naman ganun. Wala naman nga. O yan nga Yan Sila may secret agreement sa Amerika yata. Yan nga sila. Yan nga ang problema ngayon. Masyado siyang umaasa sa sa mga Amerikano. Pero kung iisipin natin, andyan na halos lahat ng pirsa ng Amerika sa natin, lupain natin. Pero yung pambubuli ng China sa atin, wala namang ginagawa Amerika. Tumutulong ba Amerika? Wala. Hindi na mapansin ng yun. Tapos yung sa droga, di ba? Kunwari, gumagawa sila ng sa droga. Pero, gumagawa sila ng palabas, hindi naman maayos yung direktor. Naiipit pa rin sila. Yung nung napanood ko sa sa YouTube, yung 1.2 tons nga din nasa 2 tons yun, sir. 2 tons yun. Binawasan na lang nila, nagiging 1.4. Kaya nga sabi ko, mali ito. Kasi pwede siguro yun, kung elk ang ginamit, puton ban Hindi nila naisip yun. Paano nila ikarga sa puton ban? Yung almost 2,000 kilos nga, droga. Oo. Diba kaya may vlog din ako, sinasabi ko, alin bang mabigat? Yung 1 kilo o 1 kilong shabu. O kaya 1 kilong gas o 1 kilong shabu. Kasi mabigat tingin ko kasi mabigat yung bigas o kaya kupra. Ang 50 kilos ng kupra, talagang malaking sako nilalagyan noon. Kung ang shabu mas magaang, hindi hamak, mas malaking sako ang kalalagyan noon. Sa 2,000 tons, palagay mo ang bawat isang sako 50 kilos. Ilang sako sa 2,000 tons, sir? Ano yun, sir? Mga 40, kung di ako nagkamali. Oo. 40 sacks. Paano ikakarga yun sa sa puton ban? Hindi kakasya yun, sir. Hindi nga, kaya nga sabi ko dito pala, questionable na sila. Sir, ito na lang, sir. Ano panawagan mo sa Marcos admin, sir? Para makuha mong simpatiya namin at mabawasan yung mga kritiko mo. Balikan mo yung pinangako mo ng eleksyon, sir, kasi yun talaga pinaghahawakan ng tao. Yung pangako mo na yun. Kahit yung sa bigas mo lang, sir, maraming umaasa dyan. At maibaba mo ang masaklap. Ang masaklap kasi yung sa bigas po yung pala ibaba. Di ba maalala natin, sir, yung nangyaring kabalbalan sa NFA nung nagbintas na ng 25 per kilo. Kaya lang ang masaklap doon sa mga trader lang binibigay, hindi sa hindi sa mga mahihirap nating mamamayan. Itong administrasyon to, ang binubuhay lang nito yung mga oligarko, yung mga trader, sir. Ang mga naghihirap ng libo-libong milyon nga mahirap ng mga Pilipino, wala.
hindi nila yung pinapansin. Ginagamit lang ang mga mahirap ng mga Pilipino. Kaya yun ang masakit nga, masaklap nga katotohanan. Salamat sir sa suporta mo at bukas ang inyong isipan sa issue ng lipo. Thank you so much. Oo. Sige, ikutin ko binyo sir kasi yung trailer yung isa. Hindi po maganda sa isang administrasyon na yung karapatan pantao ay sinusurprise po nila. At ito ay nagpapatunay na sabi nga ho ni Tatang, democracy. Hindi demokrasya, democracy na ho mga kababayan ko. At para sa ating mga ordinaryong Pilipino, dahil kung gusto kang magsalita, bawal ka magsalita. Kasi nga kakasuhan ka at ginagawa ka ng kasalanan at nag-iisip sila ng mga pamamaraan. Ito may mga pulis na pamamaraan upang hindi ka makapagsalita kung ano po yung pananaw mo sa bawat issue ng lipunan. Pero hindi ho maganda yung ganun na paparahin mo yung tao magsalita, pipigilan mo yung freedom of expression at freedom of speech, ay wala ka nang pakialam doon. Kasi nga ayaw mo sa ginagawa ng mga nagkritisize sa inyo. Nakakalungkot kasi nasa demokrasyang bansa ho tayo Meron tayong freedom of expression at freedom of speech. Yun ang nakakalungkot yan. Pwede kausapin natin yung isa sa mga organizer para malaman natin. Ito kausap tayo dito. Sir, pwede ba kitang ma-interview, sir? Sir, pwede ba kitang ma-interview? Live po tayo sa Bisdak Pilipinas. 4,000 viewers na po naka-live. So, sir, hawakan mo na lang to, sir. Ayun, hello po. Sir, pakilala ka muna, sir. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Werdel, isa sa mga organizer ng TAPS Coalition Defend the Flag Peace Rally dito po sa Bulacan. Sir, anong oras po hinarang yung trailer dyan, sir? Around 8 a.m. Ay, di. Ito, mga alas 10 na to. Itong isa. Pero yan yung hinarang nila. Alas 10. Pero bago yan, Meron pa dun sa unahan. meron din. Bukod yung dumating yung lawyer, kasama yung may-ari, yung pinaka authorized na representative noon. At gusto nga, pa-pull out lahat yung mga gamit natin na nagse-set up na actually kanina. At pinipilit yung kanyang kagustuhan. Kaya lang ang instruction sa atin, intayin yung lawyer na makipag-usap sa kanya kasi syempre legal impediment siya, legal battle yan. So sila yung dapat na magkausap, pinagkakatiwala natin sa kanila. Kaya lang umalis din at ang gusto outside na lang mag-usap. So hinihintay lang natin yung lawyers natin as of now. Paparating pa rin sila. So hopefully pagka nagkausap, we will update kung ano yung naging sitwasyon. Kasi kung ito ay pag-uusapan itong property, ito ay private. So labas ang LGU, labas ang tawag dito yung PNP sa kung tutuusin, bigla-biglang pinaalis yung yung pagse-set up natin. Una-una, lahat ng pamamaraan para maging legal, maging maayos yung proseso ng ating pagpapaalam, paghingi ng permiso, ginawa po natin lahat yan. Dokumentado po lahat. Ang naging sistema ay nagkakaroon ng mga panggigipit sa pagitan ng LGU, sa pagitan ng may-ari na nakapagtataka po Kapagtataka na wala namang masama sa ginagawa natin. Peace rally nga po peace rally lang. Pero nakakalungkot na lahat ng elemento na gagamit. Ilang beses po na tinakot yung may-ari through phone, sinadya pa dun sa bahay. At makikita naman po natin sa balita, sa SMNI, kung ano yung mga sitwasyon, yung mga updates sa nangyayari dito. And we are still hoping na itong panggigipit na to, hindi to matatapos. Sabi nga ni PRRD, kailangan magkaroon ng hustisya, 'di ba? Dahil
dapat dito ay dumaan sa tamang proseso, di ba? Although sa kanila yung property, hindi po pwedeng basta-basta magpapalis. Bakit? We are under contract. We have negotiations. Ang tanong dito, sir, ng karamihan, matutuloy pa ba daw yung natin, peace rally mamaya? We are still waiting sa instruction from PRRD kasi siya yung makapagde-decide. Pero so far kami, may mga contingency plan naman na nakaprepare kung ano yung desisyon. Pero ihintayin po natin after ng meeting with the lawyers tsaka yung owner ay i-update po namin kayo para at least mas malinaw ano yung magiging direction po natin saan tayo patungo sa gagawin pa po natin. Napansin namin doon, sir, sa nakapalibot may mga tarpaulin na this is private property, pinagbabawalan daw ang gumamit nito. Apo. Yung sa baba po, sir, hindi po pangalan ng may-ari ang nakalagay, abogado. Yes, sir. Legal ba yun, sir? Actually, yun nga po, nagtataka kami. Kahapon lang nilagay yan. Hindi rin namin kilala yung lawyer. Dahil ang madalas namin kausap directly, yung mismong pumirma dun sa mga dokumento namin, si Michael Hilario, siya yung nakadirekta dun sa owner. Siya yung authorized at saka relative ng owner. So, ibig sabihin, yung nakalagay doon na pangalan ng attorney, hindi yun authorized? Hindi namin, wala, kasi kanina nagpakilala siya, wala namang pinakitang document, o siya ba ay isang legal counsel, or notary lang ba siya na pumunta dito para tumayo in behalf ng owner. So, walang clear na identification. Kaya nga, ito pong part ng ginagawa natin, hinihintay po natin yung lawyers. Kasi at least sila mismo po yung makakaalam kung ano yung magiging legal situation po natin. Kung ano po yung Sir, ito na kasi yung araw ng rally sana mamaya. Apo. Kailan ba nag-umpisa na sinabi ng may-ari na tinatakot na ako? Ilang araw ba Matagal na rin halos. Alam niyo po, nag-start kami i-process lahat ito, way back February, March. Nag-umpisa kami sa Malolos hanggang sa mapunta kami dito sa area. At yun nga, itong pangalawa to sa private property na nakausap namin. Yung una, okay na din sana, tuloy na sa Malolos. Pero in a span of 4 days, ilang araw, nag-cancel, nag-decline yung owner via isang resolution ng kanilang company. At ito naman, nag-okay na din to. Kaya lang, after ng magpaalam kami sa LGO tsaka sa PPO, Provincial Police, oras lang yung pagitan, may pumunta na doon sa may-ari na mga unidentified individuals na obvious yung intention, pigilan yung maisug rally dito sa Bulacan. Di ba kayo, sir, nagugulat na mismong otoridad na po yung parang